Guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video. So for today's video, kung napanood nyo po yung ating previous video about po sa nasuspend kong Facebook account. So yung mga dahilan po kasi hindi ko rin po alam kung bakit nasuspend po yung ating account. And kung ganito rin yung problema ng inyong account ngayon and hindi mo alam kung bakit ka na-suspend ni Facebook account, ako mismo, hindi ko rin alam kung bakit ako na-suspend ni Facebook. Kasi sumusunod naman ako sa mga community guidelines niya. So baka hindi ko rin alam kung baka may nalabag nga ako na hindi ko alam na nakasaad pala sa kanya lang community standards. So alamin natin kung ano-ano 'yan. And kung interesado ka sa ganitong topic, keep on watching. Kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe. And click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Maraming posibleng reason kung bakit nasususpend o nade-disable ang isang Facebook account. Karaniwang may kinalaman ito sa paglabag sa community standards o sa hindi tamang paggamit ng account. Ito ang mga pangunahing dahilan. So, number 1, fake name o impersonations. Gumagamit ng peking pangalan o gumagaya ng identity ng ibang tao or celebrity. So, ito, karaniwan naman ito talaga. Marami pong galito na yung mga fake account. So, ano lang talaga, common na yan na dahilan talaga ni Facebook kung bakit na napapatawan yung isang account ng suspended or nade-disable yung account. So, yung pangalawa, multiple accounts. So, bawal sa Facebook ang pagkakaroon ng higit sa isang personal account. So, ito, kung marami kang account, ayan, siguro na-detect din ni Facebook na ang dami mo namang account, tapos same name lahat yung ginagamit mo or hindi ka naglalagay ng mga screen name mo. Ito rin yung posible na dahilan kung bakit nasa-suspend or nade-disable yung account mo kasi nga marami kang account na ginagamit. So, isa na rin ako dito na parang ano rin ako kasi may tatlo ako account na ginagamit ngayon, na active din ngayon. Tapos, sa isa kong account, nag-share ako ng mga post ko doon. So, hindi ko rin alam kung na-detect yun ni Facebook na baka isa yun sa mga dahilan kung bakit nasuspend yung account ko. So, pangatlo, violation or community standards. So, pag-post ng bawal na content, hate speech, nudity, graphic, violence, harassment, and scams and spam. Ayan, so bawal talaga yan yung nagpo-post ka ng mga content na nudity, graphic, violence, yung mga mararahas na content, and harassment, yun, binabibigyan ka ni Facebook ng mga ganitong suspended account. Masususpend talaga yung account mo kapag nag-post ka ng mga ganong content. Common na rin to talaga na alam natin lahat kapag nagpo-post po tayo ng mga nudity, graphic violence, harassment, mga ganong bagay, automatic na pwedeng masuspend yung account mo or ma-disable. So, 4, mass reporting o post o account. Kapag maraming user ang nagre-report sa account mo, mas malaki ang chance na ma-review at masuspend. So, yan. Ito, karaniwan naman ito, yun nga, sa parang pangalawa ito, kapag gumagawa ka ng fake account, so, pwede kang i-report nila. Kunyari, gumawa ka ng fake account ng idol mo, tapos yung idol mo, sinabihan yung mga fans niya na i-report nyo tong account na to kasi yan, fake account. Gumagaya lang ng account mo, ayan. Pwede nilang i-report yan. Kapag marami nag-report sa account mo yun, pwede kang ma-suspend or matanggal yung account mo. So, number 5, suspicious activity or security issues. Mas madalas na laging sa iba't ibang device o bansa gamit ng automation tools or bots.
So, yun, isa rin sa mga ano to, yung pag-login ka sa iba't ibang device, ay tapos ba for example may notification sa iyo kapag may two-factor authentication ka, may lalabas sa iyong account sa pinaka Gmail mo na pwede mo i-accept 'yon na ikaw yung gumagamit nun. Pero pag hindi mo ina-accept 'yon na ikaw yung nag-login sa ibang device, so maaring ma-detect din 'to ni Facebook. So, ayun, isa rin ako dito na baka ito rin yung dahilan ni Facebook kung bakit na-suspend yung ating account. Kasi may times na nag-login ako sa ibang device or ibang computer na ginagamit ko kasi nag-login din ako sa yon sa ibang lugar. Siguro yon isa sa mga dahilan yon. Yan, then number 6, so iwasan din natin talaga yung mga gano'n at hindi kaya or kapag may nag-notification sa atin na may kiklik tayo na tayo yon na nag-open na yon, i-accept mo agad, wag nyo lang pag sa walang bahala. So, accept nyo. Kasi ang ginagawa ko dati, hindi ko lang pinapansin yun eh. Ini-ignore ko na lang. So, siguro yun, isa sa mga factor yun kung bakit na-suspend din ako. So, 6, spamming. Sunod-sunod na pagpapadala ng friend request, message, o pag-post na repetitive promotional links. So, ito rin, isa rin to yung mga promotional links. Parang ano rin ako dito kasi yung mga promotional links, isa rin ako dito. Baka kasi nilalagay ko yung link ko doon sa mga comment section. Sa description naman, wala namang problema yun. Pero isa sa tinitignan ko din, yung mga link na nilalagay ko sa aking comment section, sa mga comment. So, siguro isa rin sa mga dahilan. Tapos yung sunod-sunod na friend request, o message o pag-post ng mga paulit-ulit na post. Siguro, yun, bawal din siguro yun. So, isa yun sa nakikita ko ring dahilan kung bakit na-suspend yung ating account. Then 7, violation Facebook Marketplace as policies. Pagbebenta ng mga prohibited items o maling paggamit ng FB ads, misleading content, scams. So, yun, ano din yan. Isa rin sa mga dahilan kung iwasan natin yung pagbenta ng mga pinagbabawal na items o maling paggamit ng FB ads. And yung mga misleading content na ina-upload mo tapos mali pala yung mga sinasabi mo doon sa content mo, yan nade-detect ni Facebook yun nade-detect ni Facebook yun at maaari kang ring masuspend or ma-disable yung iyong account. So, number 8, underage account. Kung under 13 years old ang nakalagay na age, so bawal din yon. So, kailangan is 14 or para sure 18 ka na para gumamit ng Facebook. Pero kasi marami na po kasi mga kabataan din gumagamit ngayon. Kahit bata pa, pwede nilang palitan yon. Yung age doon, pwedeng palitan nila. And hindi alam ni Facebook na bata pa yung gumagamit ng account. So, dapat talaga na matanda na talaga yung gumamit. Pero kasi may nakakalusot pa rin naman na nakakagawa. Kahit baby nga, meron na agad Facebook. O, diba? Yun yung mga ganong bagay na pwede mo naman lusutan pero nade-detect pa rin ni Facebook yon. So, number 9, misinformation. Pag-share ng fake news, medical misinformation, or misleading political info. So, bawal din yan yung mga yung mag-share ka ng mga fake news. Ayan. So, may mga kaso rin dyan sa mga fake news na yan. So, medical information. Kasi, ano yan eh. Itong medical misinformation is, importante yan. So, dapat tama yung mga sinishare mo. And misleading political info yan. Nadedetect din ni Facebook yan na bawal po talaga yung mga ganyan kasi nga importante yan sa atin na siyempre yung ang mga tao kapag may nakita sa Facebook is maniniwala agad. Social media is powerful po ang social media. So dapat
tama yung mga content na nilalabas natin. Ayun, kapag na-detect ka ni Facebook na mali-mali yung account, mali-mali yung mga sinishare mong news or mga content na nilalabas mo, ayan, or mga information, so, yun, pwede kang masuspend ni Facebook. Then, payment ads issue. Kung may unpaid ads balance o suspicious na payment activity. Ayan, pwede rin pala yung ganun. Na kapag may utang ka sa ads balance or sa mga suspicious na payment activity mo, yon pwede ka rin masuspend ni Facebook. So, ito lang naman yung mga 10 dahilan kung bakit nasususpend yung ating mga account. Ayun yung mga 10 dahilan kung bakit na bibigyan tayo ni Facebook ng mga suspended or na-disable yung ating account. So, dapat iwasan natin yung ganong 10 dahilan ni Facebook. So, sa mga namomblema din ngayon, may ginawa po akong content kung paano tayo mag-fill up and paano tayo mag-sign in sa ating Facebook para umapila and mag-send ng mga identification ID natin. Ayan. So, may content tayo about dyan. And sana mabalik na yung ating account dahil nung August 17 pa po ako na na-suspend. So, ngayon, wala pa namang isang link. And sana, ma-recover na yung ating account. Ayun. So, pinagpe-pray ko kasi sayang din naman yung account ko na yun dahil pinaghirapan ko din yun. And kung kailan tayo na-monetize, doon pa tayo na-suspend. And kung may iba pa kayong tanong regarding po dito sa ating content, mag-comment ka lang sa ating comment section. And kung may mga dahilan ka pa na alam mong pwede tayo masuspend, mag-comment ka lang sa ating comment section. And pwede mo rin itong i-share sa mga kakilala mo na hindi din alam kung bakit sila nasuspend yung kanilang account. So, nagtataka sila, bakit kaya? Wala ka namang nilabag, pero nakita ka at na-detect ni Facebook na may nilibag ka sa kanyang community standards. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And see you next video. Bye!